Mga kapasta, pasensya po sa matagal na pagkawala. Sa mga ka-add ko po sa Facebook at saka dun sa mga nakakita ng community post ko. Ano po kasi bali may ginagawa po akong studio doon sa amin. Medyo naglilipat pa ako tsaka nagsisetup kaya natatagalan ako na mag-record. Pero malapit na pong matapos yun mga kapasta. Tsaka kung mapapansin nyo po medyo nag-iiba yung audio ko. Kasi meron akong bagong mic na sinusubukan. Tsaka yung lugar medyo naninibago ako kasi medyo malaki. Kaya yung echo medyo nahihirapan akong alisin. Muli po pasensya sa matumal na upload pero kapag na-setup na po natin ito babawi po tayo. Lalo na doon sa mga side channel natin. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Ako po si Nina, Sir Neb. Nangyari ito hindi pa pandemic. Nirefer ako ng isang kaibigan sa isang bagong lipat na pamilya dito sa may Batangas. Pumunta naman ako doon sa address. Nalaman ko na walang anak yung mag-asawa. Nagkaroon ng konting interview. Ang sabi ay simple lang naman daw ang gagawin ko. Parang magiging bantay lang ako sa bahay tuwing wala sila. Tapos ako rin yung gagawa ng mga gawaing bahay. Laba, luto, linis. Noong una ay maayos naman ang lahat. Pakiramdam ko nga ang dali lang ng mga trabaho ko. Parang nasa bahay lang ako. Sa umaga kailangan may almusal na yung mag-asawa. Tawagin na lang natin silang Mr. and Mrs. Reyes. Hindi ko na lang po babanggitin yung totoong pangalan nila. Para sa privacy. Kakain sila papasok sa trabaho. Sa pagkakaalam ko, iisang kumpanya lang ang pinagtatrabahuhan nila. Ako naman maiiwan sa bahay. Gagawin lahat ng gawaing bahay. Tapos pwede na akong manood ng TV. At saka maghihintay sa mag-asawa. Pakiramdam ko nga noon parang hindi naman ako nagtatrabaho. Tapos minsan kapag umuuwi yung mag-asawa, may dala pa yung pasalubong na snack para sa akin. Isa sa mga napapansin ko sa kanila ay lagi silang umaalis ng bahay. Rest day nila tuwing Sabado at Linggo. Pero lagi pa rin silang wala. Hindi mapirme sa bahay. Meron akong mga kakaibang napansin sa kanila. Kasi hindi ko alam kung bakit pero sa kwarto nila may picture ng isang lalaki na nakasuit. Pinoy na Pinoy yung itsura. Parang CEO ng isang kumpanya. Tapos kapag gabi na, nasisilip ko sila minsan na nagdarasal sa harap ng picture na yon. Nakakapagtaka lang kasi imbis na mga santo o ribulto sa bahay, nagdarasal sila sa isang tao. Naisip ko baka hindi Katoliko itong sila ma'am at sir. Baka ibang religion na hindi ko alam. Dumaan ang mga araw. Halos isang taon na ako nang bigla akong kinausap ni ma'am. Sabi niya sa akin na sa susunod na linggo raw ay may darating na mga bisita sa bahay namin. Binibigyan niya ako ng mga utos na dapat kong gawin sa linggo. Kung ano ang mga lulutuin, kung anong klaseng mga kortina ang ilalagay sa sala. Tapos sinabihan niya ako na pwede raw akong umuwi muna sa amin ng isang linggo kapag natapos kong gawin lahat yon. Ginawa ko naman lahat ng utos. At linggo ng umaga, naghanda na akong umalis. Nagsisidatingan na yung mga bisita nila ma'am nung oras na palabas na ako. Ang gaganda ng mga sasakyan, Sir Neb. Mukhang mayayaman talaga. Nasa terminal na ako ng bus pauwi sa amin. Naghihintay na sa nakaschedule kong bus nang maalala ko. Nalimutan ko pala yung regalo kong sapatos sa kapatid ko. Siyempre, bumalik ako. Pagdating ko doon sa may gate, napansin ko na walang tao doon sa harap ng bahay. Lahat nasa loob. Pumasok ako. Ang tahimik ng lugar. May susi ako kaya nakapasok din ako. Pagdating ko sa sala, walang tao. Puro mga alak lang na walang laman at mga platong wala ring laman ang nandoon. Dumiretso ako sa kusina. Malapit doon yung kwarto ko. Narinig ko na may mga nag-uusap sa likod bahay. Sumilip ako sa bintana. Nasa gitna ng mga tao, yung lalaki na nasa picture sa kwarto nila ma'am at sir. May hawak siyang kutsilyo. Tapos sa tabi niya, may kambing na nakasabit sa bakal. Buhay pa yung kambing. Agad niyang sinaksak yung kambing. Tapos pinaagos yung dugo papunta doon sa balde na nasa paanan niya. Kanya-kanyang sahod ng mga baso nila yung mga taong nandoon. Saktong-sakto na
nakita ko rin sila ma'am at sir na nakikipag-unahan na makasahod ng baso nila. Tumakbo ako palabas nang hindi lumilingon. Sumakay agad ako ng jeep papunta sa terminal ng bus. Nahihilo ako habang nasa biyahe. Hindi ko maintindihan yung nakita ko. Punong-puno lang ng tanong yung utak ko. Anong ginagawa nila dun? Nung makauwi ako sa amin, hindi na ako bumalik. Parang na-trauma ako, Sir Neb. Pakiramdam ko ay oras na bumalik ako sa bahay nila ma'am at sir. Baka sapitin ko rin yung parehong kapalaran na nangyari dun sa kambing. Kinontak ako nila ma'am at sir. Halos 1 linggo pa silang tumatawag sa akin. Pero sinabi ko na lang na nakahanap na ako ng ibang trabaho. Ayoko namang malaman nila na alam ko yung sikreto nila. Ilang taon pa ang lumipas nang maikwento ko ito sa kasintahan ko. Siya yung nakapagsabi sa akin na baka ritual ng kulto ang nasaksihan ko at yung lalaki na nasa picture ay yung leader nila. Simula noon imbis na mamasukan bilang kasambahay, nag-apply na lang ako bilang sales lady sa isang mall. Pakiramdam ko mas safe ako sa ganitong trabaho kaysa mamasukan uli sa isang bahay na baka may nakakatakot na sikreto. May naging kasambahay kami noon na nakakapagtaka talaga kung bakit namasukang katulong. Gayong pwede namang mag-artista. Ang ganda kasi talaga nitong dati naming kasambahay, Sir Neb. Natawagin na lang nating Jen. Pero yung pagtataka namin sa napili niyang trabaho ay nalutas din naman nung makasama namin siya ng matagal. Wala namang problema kay Jen pagdating sa trabaho dahil napakasipag at mabilis din kumilos. Hindi na kailangan utusan sa mga gawain dahil may pagkukusa. Magaling din siyang magluto at makisama sa mga bata kaya talagang ideal kasambahay. At kung magiging misis siya ng tahanan ay paniguradong napakaasikaso niya sa pamilya. May isang problema nga lang, Sir Neb. Yun ay medyo karinyosa sa mga lalaki si Jen. Tipong may ibang motibo siya sa pagiging maasikaso sa mga lalaki. Wala namang problema sa akin. Dahil siguro ako ang amo niyang lalaki, kaya hindi siya ganoon kalapit sa akin. Yung anak kong lalaki noon ay toddler lang, kaya yung closeness nila ay tamang baby at tagapag-alaga lang talaga. Kaya lang ay iba ang turing niya sa mga pamangkin kong binata. Minsan kasi ay bumibisita sa bahay yung mga pamangkin ko kapag ginagabi sa gimikan at hindi makauwi sa kanila dahil mapapagalitan ng mga magulang. Kapag nasa bakanteng kwarto na yung mga pamangkin ko, ay kakatukin pa sila ni Jen at tatanungin kung may kailangan pa ba o kung gustong makipagkwentuhan. Tapos ay nakapantulog na lang si Jen at wala pa raw bra. Siyempre maayos naman itong mga pamangkin ko, kaya kahit maganda naman si Jen ay hindi nila pinapansin yung mga ginagawa niya. Katagalan ay hindi na nagpupunta sa bahay yung mga pamangkin ko dahil sa pag-iwas sa kanya. Ang siste ay yung mga anak na binata naman ng kapitbahay namin na medyo nakakaangat-angat ang itsurang nilalandi ni Jen. Kinakausap tuloy ako ng mga kapitbahay na pagsabihan si Jen na syempre ay ginawa ko naman. Ang kwento raw ni Jen sa iba pang kasambahay sa kalye namin ay ginagamit niya yung angking ganda para makabingwit ng mayayamang lalaki na mapapangasawa. Kaya naman pala hindi nag-artista, may iba palang plano. Ngayon ito ang nangyari kay Jen na nagtulak sa amin na paalisin na siya. Naging malapit sila sa isa't isa nitong boy ng isa naming kapitbahay. Natawagin na lang nating boy. Sa sobrang lapit ay ayaw nang maghiwalay. Tinatakasan na kami ni Jen tuwing gabi para makipagkita doon sa boy. Iniiwan niyang hindi nakakandado yung backdoor dahil doon siya nagdaraan pa uwi. Syempre, paano kung manakawan kami? Nakagalitan namin si Jen nung malaman namin ang ginagawa niya. Aba nagalit din sa amin, Sir Neb. Kesyo hindi na raw niya working hours ang madaling araw. Kaya wala na raw kaming pake kung anong gawin niya sa oras na yon. Hindi niya nakuha yung punto. Sa inis ng misis ko ay pinaalis siya ora mismo. Nag-alsabalutan naman si Loka
at doon nga nagpunta sa bahay ng mga amo ni Boy. Nag-eskandalo pa si Jen sa harap ng kapitbahay namin. Kapag daw hindi siya tinanggap ni Boy, ay maghuhubad siya. Dinala sa barangay sina Jen at Boy. Kinulong si Jen dahil nagwawala ito at ayaw mapahiwalay kay Boy. Nag-iiyak daw. Pati kami ay napatawag pa dahil kami nga yung kilalang amo niya. Yung mga amo ni Boy pinatawag din dahil hindi siya makaalis sa barangay dahil nagwawala nga si Jen. Para na siyang baliw, Sir Neb. Halata kay Boy na hindi na rin niya malaman ang gagawin. Kaya nakiusap siya na kung pwede ay uuwi siya ng bahay ng mga amo niya at may kukunin lang daw. Babalik din daw agad. Pero ang walang niya, Sir Neb, ay hindi na bumalik. Naglayas na pala. Si Jen naman na nakakulong sa barangay ay kinailangan ng i-turnover sa mental dahil walang tigil sa pagwawala at paghahanap kay Boy. Nananakit na rin kasi siya at sinasaktan na rin yung sarili niya. Kinailangan siyang straight jacket dahil pasintabi sa mga kumakain. Nginangat-ngat niya yung mga daliri niya hanggang sa matanggal ng buo yung mga kuko. Pinatawag na rin yung mga magulang niya para malaman ang nangyayari sa kanilang anak. Noong nasa mental na si Jen, ay kinulong siya sa padded room para maiwasang masaktan yung sarili niya. Binabangga niya kasi yung mga pader at pintuan habang tinatawag pa rin si Boy. Ang hinala ng mga magulang niya ay nagayuma si Jen dahil baliw na baliw talaga ito kay Boy. Pinagamot siya sa albularyo para makalas yung gayuma sa kanya. Ilang araw pa siyang sige sa pagwawala pero hindi nakagaya noong umpisa na para na nga siyang may rabies. Makaraan ng 2 linggo ay nilabas siya sa mental. Ibang-iba na yung itsura niya at parang natuyot yung dati niyang ganda. Positibo na ginayuma talaga siya ni Boy. At kung hindi dahil sa malakas at magaling yung albularyo na nakausap ng mga magulang niya, ay hindi makakalas yung gayuma. Sorry si Jen sa amin. Nahihiya raw siya sa nangyari at hindi niya kagustuhan ang lahat ng nagawa niya. Naunawaan naman namin siya pero pinauwi na lang namin siya sa kanila. Sa ngayon ay ayos na siya at nagtatrabaho sa pabrika. Elmer po ang pangalan ko. Magandang araw sa mga tagapakinig natin dyan. Ako rin naman avid listener nitong channel. Kaya naisipan kong magbahagi rin ng kwento sa inyo. Tungkol ito sa ate kong si Elena. Close talaga kami ni ate. Magkalapit kami ng edad. Halos 2 years lang ang agwat namin. Para kaming mag-best friend. Sa akin niya lagi kinukwento kapag may problema siya. At ako ganoon din sa kanya. Noong gumraduate siya ng high school, imbis na tumuloy sa college, tumigil muna siya sa pag-aaral. Si Kuya Eric kasi noon graduating na. Pinauna na muna siya nila mama kasi nga sabi nila pwede naman daw kaming pag-aralin ni Kuya Eric kapag nagkatrabaho na siya. Hindi naman nagdamdam itong si Ate Elena kasi 1 taon na lang naman. Pwede pa raw siyang makapag-ipon habang naghihintay ng 1 taon. Pumasok siyang kasambahay doon sa isa sa mga kabatch ni mama nung high school, si Tita Rosie. Sabi sa akin ni Ate Elena, hindi naman daw siya nahirapan. Nag-enjoy pa nga raw siya doon kasi mabait yung mga anak ni Tita Rosie. Isang beses, nalimutan daw na itapon ni ate yung basura doon sa basurahan sa likod bahay. 9:00 na raw yata yun ng gabi. Dapat daw kasi ginagawa niya yun mga 5:00 pa ng hapon bago gumabi. Nakakatakot daw kasi yung daan papunta doon sa basurahan. Malawak yung likod bahay nila Tita Rosie. Sobrang dilim pa. Puro mga halaman at bulaklak lang daw ang nandoon. Tapos sa dulo, may malalim na hukay na pinaglalagyan nila ng basura. Nagdala pa raw ng flashlight si ate papunta doon kasi sobrang dilim nga. Kailangan mo pang iwasan yung mga halaman na tanim ni Tita Rosie. Pagdating doon sa hukay, binato agad ni ate yung balot ng basura. Pero natigilan daw siya nung makita niya na may pares ng pulang mata na nanggagaling sa kanto ng bakod. Nung ilawan yun ni ate, huli na raw siya.
Tanging yung mabalahibong mga paa na lang ang nakita niya. Sabi ni ate, alam niya raw na hindi yun paa ng isang tao. Simula nga noon ay lagi niya nang nakikita yung pulang pares ng mata sa dilim. Minsan mapapasilip daw siya sa bintana. Makikita niya yon tapos biglang maglalaho. Kahit sa gabi, tuwing bago siya matulog, sinasara raw niya yung bintana kasi alam niyang may naglalakad doon sa labas. Isa rin sa mga napansin niya ay yung itim na pusang laging pumapasok sa bahay. Nahuhuli daw niya yon lagi sa kusina. Ni minsan hindi pa nga raw ito nagnakaw ng pagkain sa kanila. Para bang gusto lang niyang bisitahin siya sa loob ng bahay. May isang beses pa nga na nagising siya sa kalagitnaan ng gabi na nakatungtong sa dibdib niya yung pusa. Bigla raw yung kumaripas palabas ng bintana. Nangamba na raw siya nun, lalo pa at parang dumadalas yung pagpasok ng itim na pusa sa kwarto niya. Humingi ng advice si ate sa isang albularyo. Ang sabi nito, paniguradong aswang daw ang dumadalaw lagi sa kanya. Delikado raw yon, lalo pa at parang nahuhumaling na sa kanya yung aswang. Ganyan daw kasi ang mga yun minsan, parang nangungursunada ng mga babae, lalo na kung lalaki yung aswang. Malamang ay may masama raw itong binabalak sa ate ko. Naghihintay lang ito ng tamang tiyempo. Siguradong hindi raw nito titigilan si ate, kaya may pinagawa siya kay ate. Binigyan niya si ate ng benditadong tubig. Ilagay raw ito sa baso at samahan ng dinikdik na bawang. Yung pinong-pino dapat ang pagkakadikdik na halos humahalo na yung bawang sa tubig. Tapos sa gabi raw, hintayin ni ate yung pusa. Ginawa naman yun ni ate, Sir Neb. Yung baso nasa tabi lang niya. Nung oras na makita niya yung itim na pusa na pumapasok sa bintana, gumalaw daw agad si ate. Sinaboy niya yun doon sa pusa. Talagang nagwala daw yung pusa. Para raw yung lumipad palabas ng bintana. Sinundan pa nga ni ate yung pusa hanggang sa narinig niya na hindi na raw ito boses pusa, kundi boses lalaki na. Sumisigaw sa sakit. Effective daw yung ginawang yon ni ate kasi simula nun, hindi na siya dinalaw ulit ng aswang. Sabi ng albularyo, malamang nasunog raw yung balat na nalagyan ng benditadong tubig at dinikdik na bawang. Sigurado raw na hindi na nito gagampalain si ate. Tumagal ng 8 months sa bahay nila Tita Rosie si ate. Sunod na taon ay nakabalik naman siya ulit sa pag-aaral. Risa po ang pangalan ko. Isang single parent. Taga-subaybay po talaga ako ng channel nyo. Dati pa nakaabang na ako lagi sa mga upload. Mahirap ang buhay ng single parent. Kailangan pagsabayin yung stress sa trabaho at stress sa pagiging ina. Imbis na makapagpahinga ka sa bahay, kailangan mo pang gawin yung mga gawaing bahay. Kasi nga solo ka lang. Hindi ko naman sinasabing ayoko maging magulang sa anak ko. Isa rin yung anak ko sa nakakabawas ng stress ko sa buhay. Pero minsan talaga, Sir Neb, may hangganan din ang kayang tanggaping pagod ng katawan. Nung hindi ko na talaga kaya, naisipan kong kumuha ng kasambahay. Bisaya si Ate Malu. Siya yung unang lumapit sa akin at nagsabing willing daw siyang magstay in na kasambahay. Siyempre nanghingi muna ako ng identification niya, tulad ng birth certificate, tapos NBI clearance. Tapos napag-usapan din namin ng sahod at ilang mga rules ko sa bahay. Nagkasundo kami at ayun na, sumunod na linggo nasa bahay na siya. Masipag si Ate Malu. Magaling din siyang mag-alaga ng bata. Hindi naging mahirap yung pag-adjust ng anak kong si Kobe sa bago naming kasama sa bahay. Akala ko walang magiging problema, pero sa una lang pala yun. Una kong napansin kay Ate Malu, ang tahimik niya. Hindi siya yung klase ng kasambahay na makikipagtsikahan sa akin kung ano bang ginawa maghapon ni Kobe. Kailangan ko pang tanungin isa-isa yung mga gusto kong ikwento niya sa akin. Pero naisip ko, baka ganun talaga yung ugali ni Ate Malu. Tahimik lang.
Unang weird na bagay na napansin ko, yung pagdarasal niya sa hating gabi. Ilang beses ko na siyang naaabutan sa hating gabi na nagdarasal sa kwarto niya. Kung mga maaga siguro sa gabi, siguro mga 10 PM bago matulog, ay hindi ako magtataka. Pero Sir Neb, hating gabi yun. Hindi ko rin maintindihan yung sinasabi niya. Bisaya kasi, galit yung tono imbis na malumanay. Isang beses umuwi ako ng medyo maaga. Naabutan ko si Ate Malu sa likod ng bahay. Pagharap niya sa akin, may hawak siyang kutsilyo. Tapos yung damit niya duguan. Pagtingin ko sa paanan niya, may mga patay na hayop. Isang pusa, tapos 2 daga. Tumalon talaga yung puso ko sa takot nung makita ko yun. Una kong naisip, baka nabaliw na itong si Ate Malu. At sunod niya naman na sasaktan ay kami ni Kobe. Nagsalita agad si Ate Malu. Sabi niya hindi raw kasi normal ang mga hayop na yon, kaya pinatay niya. Masasamang hayop daw yon. Wala na lang akong sinabi. Pumasok na ako at hinanap si Kobe. Simula noon Sir Neb, medyo naging ilag na ako kay Ate Malu. Imbis na iwan ko sa kanya si Kobe, ang ginagawa ko ay dinadala ko siya sa daycare. Magastos pero ayoko na ulit iwan sa kanya yung anak ko matapos kong makita yung ginawa niya. Ayoko namang paalisin siya agad sa trabaho. Sabi ko maghihintay muna ako ng valid reason para gawin ko yon. At nangyari nga naman. Madaling araw nang marinig ko na may tumatawag galing sa labas ng bahay. Tumayo ako, bumaba at binuksan yung pinto. Tanod ang sumalubong sa akin. Sumama daw kami sa barangay hall. Kasama raw nila si Ate Malu. Sir Neb, pagdating namin dun, nakabalot ng kumot si Ate Malu kasi wala siyang damit. Dilat na dilat yung mata at halatang galit na galit sa nangyari. Sabi nung tanod, naabutan daw kasi nila itong si Ate Malu na hubot-hubad sa kalye. May hawak na patay na aso. Tapos naaktuhan pa nila na kinakain ni Ate Malu yung laman loob ng aso. Gumapang yung takot sa buong katawan ko. Kinausap ako ng masinsina ng isa sa mga tanod. Ang sabi niya, suspetsya nila, aswang daw itong si Ate Malu. Nang flashlightan daw kasi nila ito, namumula daw yung mga mata. Tapos yung bibig ay punong-puno ng matatalas ng ngipin. Parang nawala lang yung kulay ng mata at pangil nung pasakayin na nila sa tricycle na service ng mga tanod. Hindi ko na pinauwi sa amin si Ate Malu. Dinala ko na lang yung gamit niya sa barangay. Doon muna siya natulog at sinamahan na lang ng isa sa mga officer ng barangay na bumili ng tiket ng bus pa uwi sa kanila. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyaring yon sa amin ng anak ko. Kung ako ang tatanungin, si Ate Malu yung klase ng aswang na hindi mananakit ng tao. Napakarami niyang pagkakataon para saktan yung anak ko, pero hindi niya ginawa. Kaya rin siguro siya naghahanap ng mga hayop sa gabi para maibsan yung gutom niya sa laman. Buti naman at yung sumunod na naging yaya ng anak ko ay normal na tao na. Binata pa ako nung unang beses kong makarating sa Bicol, ang probinsya ni Ate Roda. Yung kasambahay namin na until now ay kasama pa rin sa bahay ni na mama. Hindi ko makakalimutan yung karanasan ko roon, Sir Neb. Dahil sabi nga ng ilang nakakatanda, ang batang malikot nakakahipo ng ipot. 15 years old ako noon. Ikakasal yung kapatid ni Ate Roda at inimbitahan kami na dumalo sa kasalan sa kanila sa Bicol. At dahil kalagitnaan yun ng May, ay game na game kaming lahat. Bakasyon kasi sa school, kaya makakagala lahat. Noong pumasok na kami sa Kamsur, ay humarap sa akin si Ate Roda at kinausap ako ng masinsinan. Binibili na niya ako na wag akong aalis nang walang kasama roon sa kanila. Wag din daw akong pulot ng pulot o hawak ng mga bagay na makakaagaw ng atensyon ko. Pinapromise pa niya ako kasi baka raw manuno ako. Tawa ng tawa sina mama at papa kasi sa aming 4 na magkakapatid tapos hindi pa ako bunso ay ako talaga yung sinabihan ni Ate Roda na para bang ako yung toddler.
Nahalata yata ni ate na na-offend ako. Kaya bumawi siya sabay sabi na ayaw lang daw niya na mapahamak ang paborito niyang alaga. Bago kami makarating sa kanila sa Tabaco, ay may dinaanan muna kaming convenience store para makapagpahinga at kumain ng konti. Bumili ako ng tiktak kaso hindi ko nagustuhan yung lasa kaya niluwa ko. Tapos ginawa kong pambato sa mga kasama ko yung mga natira. Wala naman silang pakialam sa akin. Pero si Ate Rhoda, saway ng saway. Kasi nagkakalat daw ako. Napahiya na naman ako, Sir Neb. So pumasok na ako sa van. Habang nasa loob ng van, may nakita akong lalaki na pinupulot yung mga tiktak na binato ko. Tapos pati yung inuya ko ay pinulot pa niya. Nandiri ako pero hindi na ako nagsalita. Nung makarating kami sa Tabaco ay knockout agad ako. Halos hindi ko na nakilala yung mga kamag-anak ni Ate Rhoda dahil naghanap na ako ng matutulugan. Gabi na ako nagising. Ginising ako ni Papa para maghapunan. Noon pa lang masama na yung pakiramdam ko. Para akong tatangkasuhin pero hindi ako nagpahalata. Kinulit ko pa si Ate Rhoda na ipasyal kami kinabukasan at pumayag naman siya. Kaso Sir Neb, hindi ako nakasama sa pasyalan kasi hilong-hilo ako at nagsusuka pagkagising ko kinaumagahan. Nagstay si na Mama para alagaan ako. Tapos yung 3 kong kapatid, pinasyal ni Ate Rhoda. Inis na inis ako noon kaso wala akong magawa kasi umiikot talaga yung paligid ko. Bandang 2:00 ng hapon, umokay yung pakiramdam ko. Wala pa rin sina Ate Rhoda. Naiinggit na ako kaya bilang magaan na yung pakiramdam ko, bumangon ako at patalilis na lumabas ng bahay. May kapitbahay sila na nagtitrim ng mga halaman. Napatingin siya sa akin at sinundan niya ako ng tingin kahit tumatakbo na ako palayo. Lumabas pa nga ng gate yung ali at hinabol ako ng tingin. Malayo na yung natatakbo ko nung ma-realize ko na hindi ko alam kung saan hahanapin sina Ate Rhoda. Mabuti na lang at dumating na sila sakay ng tricycle. Gina naman sa akin si Ate Rhoda. Bumaba sila at naglakad na lang pauwi kasama ako. Kinuwento ko sa kanya yung ale na kapitbahay nila. Tapos sabi niya, albularyo raw yun, si Tita Gaying. Tinanong ako ni ate kung okay na yung pakiramdam ko. Sakto nasa tapat kami ng bahay ni Tita Gaying. Sir Neb, siya ang sumagot para sa akin. Sabi niya, may naagrabyado raw ako. Kaya ako pinarurusahan. Nakikita raw ni Tita Gaying yung kulay brown na usok na nakapalibot sa akin. Kailangan daw mawala yun o hindi ako gagaling. Ipagagamot sana ako ni ate. Kaso pasado 3:00 na nun. Hindi pala nang gagamot si Tita Gaying paglampas ng 3:00. Kaya sabi niya kinabukasan na lang. Sigurado raw na mahihilo na naman ako at magsusuka. Ganoon nga yung nangyari kinabukasan. Hindi na naman ako makabangon sa sobrang hilo. Nagsusuka na ako at kahit nakahiga, nagsushoot sa ilong ko yung suka ko. At sabi ni na Mama ay kulay ubi na yung mga labi ko. Takot na sila kaya tinawag agad ni Ate Rhoda si Tita Gaying. Tinawas niya ako gamit ang papel na tinatapat sa kandila. Sabi ni Tita Gaying ay may elemento na nagalit sa akin dahil nagkakalat ako. Kita raw sa tawas yung tao na may mahabang tenga na pinupulot ang kalat ko habang ako naman ay nakadungaw sa bintana. Ang ginawa ni Tita Gaying, pinalaga kina Mama yung damit na suot ko noong papunta pa lang kami sa Tabaco. Yung pinaglagaan noon ay pinainom sa akin. Lasang alikabok na may pabango. At yung iba ay pinaligo ko. Nakatulog ako maghapon at okay na uli kinagabihan. Kinabukasan ay hindi na ako nagsuka o nakaramdam ng hilo. Nakagala na rin ako sa wakas. Nitong may edad na ako, Sir Neb, ay tsaka ko lang na-realize na ako pala talaga yung pinakamalikot sa aming magkakapatid. Kaya laging nakabantay sa akin si Ate Rhoda. Buti na lang talaga at napakatyaga niya sa akin. Hello po mga kapasta. Ako po si Maris, Tubong Lucena.
Noong gumraduate ako ng high school, ang dami kong pinasukan trabaho. Naging dishwasher ako sa restaurant, naging janitress ako sa hotel, bantay sa computer shop. Nagtinda rin ako ng inasal sa isang food court sa amin. Sabi ko noon mag-iipon lang ako para makapagkolehiyo ako. Gustong gusto ko sana kasi noon na makapagtapos. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nalibang ako sa pagtatrabaho hanggang sabi ko sa sarili ko, tutulungan ko na lang yung mga kapatid kong makapagtapos. Isa sa mga napasukan ko noon ay ang pagiging kasambahay sa isang mayamang pamilya. A brother yung padre de pamilya. Ang ganda ng bahay, Sir Neb. 2 palapag. May pool pa kaya talagang masasabi mong mayaman. Nang interviewin ako ni Ate LV na siyang may-ari, umuo agad ako kasi malaki yung sahod. Mataas pa sa minimum wage na kinikita ko sa ibang naging racket ko sa labas. Unang araw ko, kinausap agad ako ni Ate LV sa setup ng bahay. Bawal daw magdala ng boyfriend o kahit na sino sa bahay. Bawal lumalabas sa oras ng trabaho. Bawal manigarilyo at marami pang iba. Bago niya ako papasukin sa trabaho, may sinabi siyang sikreto. May multo raw sa bahay nila. Akala ko nga nung una binibiro lang ako ni Ate LV. Pero seryoso yung mukha niya habang sinasabi niya yon. 2 multo raw, isang matandang babae at isang bata. Hula raw ni Ate LV ay mga dating residente yon ng bahay. Pero wag daw akong mag-alala. Mabait naman daw yung mga multo. Nagpapakita lang sila sa mga tao pero hindi naman nananakit. Pinapangunahan niya na raw ako para kung sakaling magparamdam man yon sa akin ay hindi na ako matatakot. Nung unang linggo ko sa bahay nila Ate LV, wala naman akong naramdamang kakaiba. Normal lang ang lahat. Kahit sa madaling araw, kapag nagigising ako para umihi ay wala namang nagpapakita tulad ng mga sinasabi ni Ate LV. Hanggang isang hapon, nanonood kami ng TV nung alaga kong si Joyce. 6 years old lang siya nun. Naglalaro siya noon sa sahig habang ako naman ay nasa sofa, naghahanap ng magandang palabas sa TV. Sabi niya sa akin, nakatingin daw sa akin yung kaibigan niyang si Marie. Ako naman, Sir Neb, ay nagtaka. Tinanong ko siya kung sino yung Marie na kaibigan niya. Tumayo siya. Tinuro yung gilid ng sofa. Nakatayo daw doon si Marie. Medyo kinilabutan ako kasi walang tao. Kami lang 2 ni Joyce ang nandoon sa bahay. Sabi ko sa sarili ko para hindi ako gaanong matakot, malamang ay imaginary friend lang yon ni Joyce. Sabi ko sa kanya, bakit ako tinitignan ni Marie? Sabi ni Joyce, ayaw daw nito sa akin. Dapat daw ay sila lang 2 ng mama niya ang nakatira sa bahay. Yun na yung simula ng mga pagpaparamdam sa akin, Sir Neb. Nung gabi na yun mismo, naguhugas ako sa kusina nang makaramdam ako ng napakalamig na kamay sa leeg ko. Paglingon ko, wala namang tao. Lagi yung nangyayari. As in damang-dama ko talaga na kamay yung humahawak sa leeg ko. Tapos makikita ko sa salamin bago ako matulog na nagpantal yung naramdaman kong hawak sa leeg ko. Iniwasan ko na rin na magising kapag madaling araw. Kasi kapag lumalabas ako para umihi, ramdam ko talaga na may mga nakatitig sa akin na kung sino. May mahuhuli pa ako sa sala na naglalakad. Tapos kapag pinuntahan ko naman ay wala. Alam ko yung alaga kong si Joyce ay may third eye talaga. Kapag kami lang 2 sa bahay, lagi niyang sinasabi sa akin kung anong ginagawa nung kaibigan niyang si Marie at yung iba pang multo na galit sa akin. Sabi ko nga sa kanya kung pwedeng pakiusapan niya yung mga multo na wala naman akong balak na masama sa bahay na yon. Pero sabi ni Joyce ay hindi raw ito nakikinig sa kanya. Habang dumadaan ang mga araw, mas nararamdaman ko na nagiging bayolente yung mga multo sa akin. Yung nakatambay lang ako sa kusina, bigla na lang may tatalsik na baso o kaya kutsilyo galing dun sa lalagyan. Papunta lagi sa direksyon ko, Sir Neb. Yun bang parang gusto talaga akong saktan. Kapag natutulog naman ako sa gabi,
Naririnig ko lagi yung mga yapak sa loob ng kwarto ko. Hindi ko na lang pinapansin at nagdarasal na lang ako para matigil. Minsan nagigising akong may mga pantal sa katawan. Hindi ko na talaga kinaya nung isang beses na nagising ako sa kalabog na galing sa ilalim ng kama. Naririnig ko na may boses. Boses ng napakaraming batang babae. Parang sumisigaw silang lahat pero hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Gumagalaw na yung kama ko. Palakas ng palakas. Nagtalukbong na ako ng kumot. Tapos habang nakatalukbong ako, nakikita ko na may mga kamay na gustong humawak sa akin. Nararamdaman ko sila. Tagos sa kumot na nakabalot sa katawan ko. Nagdarasal ako. Paulit-ulit. Binabanggit ko habang nakapikit. Takot na takot talaga ako. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal akong nakatalukbong doon. Basta naramdaman ko na lang na wala na yung mga kamay at hindi na yumuyugyog yung kama. Kalmado na ang lahat. Tumayo ako, tsaka patakbong pumunta sa kwarto nila Ate LV. Ginising ko sila. Kinuwento ko yung nangyari. Kinabukasan, Sir Neb, umalis din ako agad. Sabi ni Ate LV, naiintindihan naman daw niya ako. Ilang yaya na ang dumaan sa kanila na may kapareho ko raw na karanasan. Nagsinungaling daw siya na hindi nananakit yung mga multo. Kasi no choice na raw siya. Walang magbabantay kay Joyce sa umaga tuwing may trabaho siya. Kaya niya yun sinabi sa akin. Sa pagkakaalam ko, lumipat na rin naman ng ibang bahay sina Ate LV. 1 taon matapos akong mamasukan sa kanila. Mas makabubuti yun sa kanila. Lalong lalo na kay Joyce. Isa itong pangyayari na kinuwento lang ng nakatatanda akong kapatid na si Ate Ophel. Tungkol sa nangyari sa kanila ng mga dati niyang amo at isang malayong kaanak. 5 taon nang kasambahay sa mga amo niya si Ate Ophel. Nang magpunta sa Maynila, yung malayo naming kamag-anak, napakitago na lang sa pangalang Ate Madel. Sir Neb, si Ate Madel ay bali-balitang nahawahan ng pagiging aswang ng asawa niya. Sabi ni Ate Ophel, hindi niya alam kung paano natukoy ni Ate Madel ang address nila. Basta isang araw daw na galing siya sa pamamalengke ay nagulat siya dahil nakaupo na sa gutter sa kabilang kalsada si Ate Madel at tipong hinihintay talaga siya. Nakita raw sila ng amo niya kaya tinanong kung sinong kausap niya. Si Ate Madel daw ay bumangka na sa usapan at sinabi agad na naghahanap ng trabaho. Itong amo ni Ate Ophel ay napaka maawain, lalo na nang marinig yung kwento ni Ate Madel na di umano ay naglakad mula Bulacan hanggang Maynila. Tinanggap daw agad si Ate Madel bilang kasambahay dahil kamag-anak naman daw ni Ate Ophel. Pero si ate talaga ay ayaw tanggapin si Ate Madel dahil nga sa chismis tungkol dito. Natatakot siya at nahihiya sa kanyang mga amo. Kaya lang ay ano pa bang magagawa niya gayong nakapagdesisyon na ito. Parating nakabantay si Ate Ophel kay Ate Madel sa mga kilos nito, kaya may nakita siya isang gabi na nagpatotoo na aswang nga ito. Nilabas daw ni Ate Madel yung basura at napansin ni Ate Ophel na may ilang minuto na ay hindi pa ito pumapasok. Paglabas daw ni ate ay nakita niyang naghihilamos at nagmumumog sa gripo sa garahe si Ate Madel. Duguan daw yung bibig at mga kamay nito. Nagtago si ate at pinanood si Ate Madel. Kinuha pa raw nito yung walis tingting at tinaboy yung duguang tubig sa drain. Kabadong kabado si Ate Ophel dahil alam niyang may kinain na hilaw na hayop o laman si Ate Madel, kaya nagmamadali siyang pumasok. Gusto na raw niyang magsumbong sa mga amo niya, kaya lang ay natatakot siya na kumprontahin ng mga ito si Ate Madel. Tsak daw kasi na malalaman ni Ate Madel na siya ang nagsusumbong. Isang araw ay isang kaibigan ng mga amo ni na ate ang nagpaiwan ng alaga nitong aso sa kanila dahil may aasikasuhin na trabaho sa malayong lugar at hindi pwedeng isama yung aso. Pagpasok pa lang daw nung aso
ay tinahulan na ng tinahulan si Ate Madel. Pero yung mga tahol niya ay yung natatakot at umaatras pa. Doon daw ay kitang-kita ni Ate Ophel yung pag-iiba ng kulay ng mga mata ni Ate Madel habang nakatingin sa aso. Tuloy ay pinangako ni Ate Ophel na babantayan niyang mabuti yung aso dahil halatang may hindi magandang plano si Ate Madel dito. Kinagabihan nga ay hindi natulog ng mahimbing si ate, kaya namalayan niya nang lumabas sa kwarto nila si Ate Madel. Sinundan niya at nakita niyang pinuntahan yung aso sa cage nito sa labas. Nagtatahol yung aso at nagsiksik sa dulo ng cage. Binuksan ni Ate Madel yung cage at dinakma sa liig yung aso na natigil agad sa pagtahol dahil nasakal. Doon na sinigawan ni Ate Ophel si Ate Madel. Sabay sindi niya sa ilaw. Paglingon daw ni Ate Madel ay tumutulo pa yung laway nito at namumula ang mga mata. Tinawag ni ate sa buong pangalan si Ate Madel at doon lang nito binitawan yung aso. Napaiyak si Ate Madel at sinabi kay Ate Ophel na huwag siya nitong isusumbong sa mga amo nila. Kaso ay narinig pala ng amo nila yung sigaw ni Ate Ophel, kaya bumabari ng mga ito. Saktong nakita nila na nakahiga yung aso at hirap na hirap huminga. Nataranta yung mga ito at tinanong sila kung anong nangyayari. Hindi nakatiis si Ate Ophel, kaya pinagtapat niya ang totoo. Si Ate Madel sa sobrang hiya ay tumalon sa gate na 10 feet ang taas at hindi na bumalik. Nakagalitan pa si Ate Ophel dahil hindi raw agad sinabi sa mga amo niya na aswang si Ate Madel. Katwiran naman niya ay natakot siya sa pwedeng gawin ni Ate Madel at baka raw pati siya ay paalisin ng mga ito dahil may kamag-anak siyang aswang. Nakarecover naman yung aso, Sir Neb, at umayos yung kalagayan noon ding gabing yon. Siguro kung hindi ito pinagtangkaan ni Ate Madel ay mananahimik si Ate Ophel. Kaya lang ay mambibiktima talaga siya ng inosente, kaya kinailangan siyang isumbong. Si Ate Madel sa ngayon ay naroon sa kanila sa Bulacan. Ang balita namin ay bedridden na siya ngayon. Ewan lang kung ipapasa niya sa mga anak niya yung pagiging aswang. Wala po akong maiaambag na totoong karanasan ko sa mga katatakutan. Pero gusto ko talaga na makapag-share sa inyo ng true story. Ang lahat po ng ilalahad kong pangyayari sa inyo ay nanggaling lahat sa karanasan at kwentong nalalaman ng kasama namin dito sa bahay na si Ate Lods. Pa-shoutout na lang daw po sa kanya. Taga rito lang din sa amin si Ate Lods, Sir Neb. Taga kabilang barangay lang sila, kaya hindi siya stay in. Pumapasok siya sa trabaho tuwing 6 ng umaga at umuuwi ng alas 5 ng hapon. All around dito sa amin si Ate Lods. Pagluluto lang ang hindi niya ginagawa, pero nagsasaing siya or minsan kapag wala pang ulam tapos gutom na kami ay nagpapaluto kami sa kanya ng itlog o anumang madaling iluto. Mabilis kumilo si Ate Lods, kaya gusto siya ni na mama. Kapag natapos na yung mga gawain niya ay nagtatambay-tambay na lang siya at naghihintay kung may uutos pa. Madalas ako makipagkwentuhan sa kanya kasi wala naman siyang choice, lalo na kung ayaw niya ng palabas sa TV. Nagpapakwento ako sa kanya ng mga katatakutan para ma-send nga namin dito sa inyong channel. Ito ang ilan sa mga kwento ni Ate Lods. Noon daw buntis siya sa panganay niyang anak ay kamuntik na silang makain ng aswang. Maaga kasing nabuntis si Ate Lods. 16 lang siya at napalayas pa nga ng mga magulang niya dahil doon. Ayaw naman daw siyang panindigan ng boyfriend niya noon dahil pareho silang minor, kaya nagpalaboy-laboy sa Cavite si Ate Lods. Doon siya napadpad ng mapalayas sa kanila. Marami raw talahiban na tapunan ng bangkay noon sa Cavite. Halos araw-araw ay may nababalitaan siyang natagpo ang bangkay, kaya hindi siya basta-basta natutulog kung saan-saan, lalo na sa madidilim. Pumupwesto raw si Ate Lods sa malalapit sa mga highway kung saan may 24 hours open na establishmento at maraming tao.
Sinuwerte raw si ate na makakita ng luma at sirang kariton. Pinagtiyagaan niya lang na kumpunihin yon at ginawa niyang tirahan sa loob ng ilang buwan. Gamit din niya sa pagbabakal bote. Isang gabi raw na natutulog na si ate sa kariton niya, ay naramdaman niyang parang gumagalaw yon. Pagdilat daw niya ay may isang matandang babae ang nagtutulak ng kariton niya. Nakatingin daw sa kanya yung matanda. Dilat na dilat yung mga mata. Kakaiba yung laki dahil parang 5 piso raw ang pagkakabilog. Tapos ay itim na itim. Naglalaway pa raw at nakangiti ng malaki. Tumatakam pa raw. Nung makita raw noong matanda na nagising na siya, ay nataranta ito at tinangka siyang dambahin sa loob ng kariton. Nagsisigaw lang daw siya at humingi ng saklolo, kaya tumakbo ng paika-ika yung matanda. Nakatawag ng atensyon ng mga motorista ang sigaw ni Ate Lods, kaya hinabol ng mga yon yung matandang tumatakbo. Pero laking gulat na lang nilang lahat dahil nawala yon nang lumampas sa isang puno. Pinaghinala ang aswang yung matanda dahil sa deskripsyon ni ate sa itsura noon. Napag-interesan siya dahil nga buntis. May isang nurse daw ang napadaan at naawa sa kalagayan niya, kaya inalok siya nito na maging kasambahay kapalit ng maayos na tirahan. Pero hindi rin nagtagal ang pakikipanuluyan ni Ate Lods doon sa nurse dahil kinontak pala noon yung mga magulang niya at kinuwento yung kalagayan niya. Kaya sinundo si ate ng mga magulang niya. Ito naman yung nakapanganak na si Ate Lods doon sa kanila. Ilang months pa lang daw yung baby niya noon. Magkatabi silang natutulog. Tapos nagising siya bigla dahil parang may nanggising sa kanya. Nawala raw yung antok ni ate dahil wala yung baby niya sa tabi niya. Hinanap na raw niya sa buong kwarto niya pero wala ito, kaya lumabas siya. Nagulat na lang daw siya dahil nakahiga sa taas ng hagdan nilang may 6 na baitang yung baby. Para daw malalaglag yung puso ni Ate Lods habang dahan-dahang lumalapit sa anak niya sa takot na magulat ito at biglang tumagilid tapos ay mahulog. Iyak daw siya ng iyak kaya nagising yung mga magulang niya. Hindi nila malaman kung papanong nakarating sa may hagdan yung baby niya na pagtagilid pa lang ang kayang gawin. Pinaglaruan daw ito ng kung anong maligno kaya minadali nila ang pagpapabinyag sa bata para hindi na ito malapitan ng mga elemento. Awa naman ng Diyos ay wala nang gumambala kay Ate Lods at sa anak niya. Minsan daw na nag-uusap sila ng mga magulang niya ay nabanggit ng mga ito na hindi kaya yung aswang na muntik nang umatake sa kanila nung palaboy-laboy pa lang siya sa kalsada at yung nangorsunada sa baby niya ay iisa lang. Hindi na raw inalam ni Ate Lods. Basta ang importante ay ligtas sila ng anak niya. Magandang araw po sa inyo at sa mga listeners natin dyan na nakikinig. Malin po ang pangalan ko. Noong early 20s ko ay namasukan akong isang kasambahay sa isang pamilya dito lang sa may Antipolo. Tumagal din ako sa kanila. Gustong gusto ako ni Ate Shaira kasi sabi niya masarap daw akong magluto. At saka madali kong nakaklose yung dalawa niyang anak na kambal. Isang lalaki at isang babae. Angelo at Angela ang pangalan ng dalawang bata. 8 years old na sila nung una akong mamasukan sa kanila. Madalas ay ako ang naghahatid sa kanila sa school kasi walking distance lang naman. Nung 2 taon ko sa bahay nila Ate Shaira, merong kakaibang nangyari na hindi ko alam na ako pa mismo ang makaka-experience. Hindi kasi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Sa puntong yon ng buhay ko ni minsan, hindi pa ako nakaranas ng mga kababalaghan, multo man o aswang. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako matatakot sa ganyan. Nagising ako isang gabi. Tinatawag nung kambal yung pangalan ko. Ate Malin! Ate Malin! Sabi nung kambal. Mababaw lang lagi yung tulog ko kaya takbo agad ako doon sa kwarto nung kambal. Pagpasok ko, magkayakap yung kambal. Takot na takot sila pareho. Nilapitan ko sila. Tinanong kung anong nangyari. Sabi ni Angelo na naginip daw siya na
may tumutusok ng matalas na kahoy sa paa niya. Binuksan ko yung ilaw. Namumula yung paa niya. Sabi ni Angela, siya rin daw. Ganoon ang panaginip. Nagtaka ako, bakit pareho sila ng panaginip? Nung pumasok sa kwarto si Ate Shaira, kalmado na yung kambal. Kinuwento ko yung nangyari kay ate. At sabi niya, baka raw may napanood yung dalawa sa TV, kaya nanaginip ng ganun. Pero hindi lang yun isang beses nangyari. Halos linggo-linggo ay nananaginip yung mga bata na may tumutusok-tusok sa paa nila. Kahit si Ate Shaira nag-aalala na. May isang beses pa na nanaginip ulit yung mga bata. Pero imbis na pagtusok lang sa mga paa nila, ay nanaginip sila na sinusunog raw yung mga katawan nila. Nagising ako agad sa sigawan ng kambal. Para silang kinakatay sa lakas ng sigaw. Nung pasukin ko yung kwarto nila, parehong nag-aapoy ng lagnat yung kambal. Sinugod namin sila sa ospital. Binigyan kami ng mga gamot at pinauwi din agad. Pero yung lagnat nila, bumabalik-balik pa rin. Sabi ng boyfriend ko nung time na yon, imbis na sa doktor, ay sa manggagamot daw namin dalhin yung mga bata. Pumayag naman si Ate Shaira. Doon namin nalaman na hindi pala simpleng lagnat lang ang dumapo sa kambal. Yung manggagamot, ilang beses niyang pinatong sa apoy yung puwetan ng plato. Lumabas doon na isang matangkad na engkanto raw ang nakikipaglaro sa mga bata. Malamang ay nagambala ito ng mga bata habang naglalaro sa labas. Ginamot niya yung mga bata. Hinilot ng lana at saka nilagyan ng mga itim na krus sa noo, tiyan, kamay at paa. Bago kami umuwi, pinabaunan niya kami ng abo na galing daw sa benditadong kahoy. Isaboy raw namin yon sa buong bahay. At ginawa naman namin. Sumunod na araw, pansin namin na maayos na ulit yung pakiramdam ng kambal. Wala na yung lagnat. At sabi nila, hindi na raw sila dinadalaw ng masasamang panaginip. Simula nun, bumalik na ulit yung paniniwala ko na totoo talagang may mga kababalaghan dito sa mundo natin na hindi natin basta-basta maipapaliwanag. May labandera kami noon na tawagin na lang nating Ate Mengay. Actually, kasambahay talaga namin siya na stay out. Kaso dahil sa isang aksidente ay nahirapan na siyang kumilos dahil mabilis nang sumakit yung likod niya. Hindi na dapat mamamasukan sa amin si Ate Mengay, pero kailangan niya ng ekstrang trabaho dahil hindi naman sila ganoon kaalwan sa buhay. Nakikiusap siya noon na bigyan pa namin siya ng trabaho kahit papano. Kaya ang sabi ni Mama ay magpunta na lang sa bahay si Ate Mengay every Saturday para maglabada. May washing machine naman kaya hindi na siguro siya gaano mapapagod at pwede siyang magsama ng makakatulong niya. At ganoon nga yung nangyari. Pero napansin lang namin na kapag naglalabada si Ate Mengay at yung anak niyang tawagin na lang nating Liling, may dala silang Biblia. Nagtaka kami dahil hindi naman ganoon karelihiyosa si Ate Mengay noon. Ang sabi ni Papa ay baka na bago ang paniniwala ni ate mula nang maaksidente siya. Pero isang araw ay nalaman din namin ang totoo nang usisain siya ni Mama. Naglalabada noon sina Ate Mengay at Liling nang marinig ni Mama na may nire-recite na berso si Ate Mengay. After mag-recite ay doon na nagtanong si Mama. Hindi naman nagdamot ng paliwanag si Ate Mengay. Noon pa lang maaksidente siya ay nagsimula siyang makakita ng mga multo. Hindi lang daw mga multo, kundi kung ano-ano pang mga nilalang. Doon daw sa bahay namin ay may matandang babae na nakakulay itim na bestida ang pagala-gala sa buong kabahayan. Minsan ay nakikita raw yon ni ate na nakatayo sa sulok ng sala. Minsan naman ay nasa itaas ng hagdan. Pati na rin sa kalan sa may kusina. Pero pinakamadalas daw noong tambayan ay yung tabi ng pinto ng banyo. At kaya raw nagre-recite ng berso si Ate Mengay ay dahil sumasakit yung ulo niya kapag nakikita yung matandang babae. Tinanong ni Mama kung anong itsura at ang sabi ni ate ay kulot daw ang buhok na hanggang balikat.
Madilat yung mga mata at itim yung mga labi. Sa takot ni mama ay sinabi niya yon kay papa na agad namang nagpa-schedule ng pagpapabendisyon sa pare. Napansin lang namin noon na nagtagal nga sa pagwiwisik ng holy water at pagdarasal yung pare sa bandang banyo. Wala naman daw nabanggit sina mama at papa tungkol sa kinwento ni Ate Mengay. Pagkatapos ng pagbebendisyon, para bang nagliwanag yung bahay namin. Noon lang namin na-realize na mabigat pala ang aura ng bahay. Baka nga dahil doon sa Black Lady. Nung sumunod na Sabado ay dumating uli sina Ate Mengay at Liling. Pero pagpasok pa lang ng gate ay biglang napaupo sa simento si ate. Pagkatapos ay napasapo sa kanyang ulo at nangisay. Napasigaw si Liling at si mama na siyang nagbukas ng gate. Binuhat ng kuya ko si ate at dinala sa terrace para makaupo ng maayos. Pero hindi siya maiupo dahil tuwid na tuwid yung katawan niya at naninigas. Nanlilisik yung mga mata niya at umitim yung mga labi. Sa takot ko ay pinagsarhan ko sila ng pinto. Pero dinig ko yung sinabi ni Ate Mengay. Iba na yung boses niya, parang matanda na napakatinis. Sabi niya ay nauna raw siya sa bahay namin at hindi naman siya nanggugulo. Pero pinalalayas namin siya. Doon naging malinaw na yung Black Lady ay sumanib kay Ate Mengay. Kung sino-sino na ang pinatawag ni Papa para matulungan si ate na mapaalis sa katawan niya yung Black Lady. Umiihi na kasi siya ng dugo. Kumalma lang si Ate Mengay nung may albularyo na dumating mula pa sa kabilang barangay. Hindi ko na nakita kung ano yung nangyari kasi umalis na ako sa bahay kasama yung bunso kong kapatid dahil natatakot na talaga kami. Nakitulog kami sa mga tita namin at bumalik lang kami kinabukasan. Wala na sa bahay sina Ate Mengay pero nadatnan pa namin yung mga asin-asin at insenso sa paligid. Sabi nila mama, may mga dumating pa raw na espiritista na nag-cleanse ng bahay namin. Inabot pa raw ng gabi bago napaalis o naikulong yung Black Lady. Gabi na rin nang magising si Ate Mengay na iyak ng iyak dahil latang-lata yung katawan niya. Uhaw na uhaw rin daw ito at gutom na gutom. Mula noon Sir Neb ay hindi na bumalik sa amin si Ate Mengay. Yung Black Lady ay hindi kami kumbinsido na wala na sa bahay dahil minsan ay may mga pagpaparamdam pa sa paligid at paggalaw ng mga gamit. Ilang taon na rin yon ang mangyari pero hanggang ngayon ay may nadarama kaming ibang presensya sa bahay. Parang ang mas mabuti pa noong hindi namin alam na merong Black Lady sa bahay dahil wala namang paggambala na nangyayari kesa ngayon na aware na kami ay talagang nagpaparamdam na siya. Chena lang po ang itawag niyo sa akin. Gusto ko lang itanong, naniniwala ba kayo sa isang gifted child? Hindi yung klase ng mga bata na sobrang talino o kaya yung mga bata na magaling mag-chess, kumanta o kaya mag-gitara. Hindi po sila ang tinutukoy ko dito. Gifted child, yun bang mga bata na may kakayahang gawin ang mga bagay na alam mong hindi kayang gawin ng mga normal na tao? Kasi ako Sir Neb, oo. Noong 22 pa lang ako, sa Davao ako napadpad sa paghahanap ng trabaho. Politiko yung pamilya na napasukan ko, kaya hindi ko na lang gagamitin yung mga tunay nilang pangalan. Stay in ako. Ang gagawin ko lang, aalagaan yung kaisa-isang anak ng politiko na yon. Charlie yung pangalan ng bata. Sabi ng mama niya may Down syndrome daw itong si Charlie, kaya hindi ito naglalalabas. At tanging kalaro lang daw nito ay yung sarili niya. Walang biro Sir Neb. First day ko sa trabaho, ito agad yung nasaksihan ko. May dala akong juice at biskwit noon para kay Charlie. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakita ko na yung mga Lego na laruan ni Charlie ay lumulutang sa ere sa palibot niya. Una kong naisip, baka nakatali yung mga Lego. Tinawag ko si Charlie.
Paglingon niya sa akin, sabay-sabay na nagsibagsakan yung mga Lego. Lumapit siya sa akin na parang walang nangyari. Tapos kinain niya yung dala ko. Ako naman, hindi ko maintindihan yung nakita ko. Ilang beses ko pang nakita yung kakayahan na yon ni Charlie. Pero hindi ko sinasabi sa mama niya. Kasi baka sabihin, ginagawan ko ng kwento yung anak niya na meron na ngang Down syndrome. Ayokong mawalan ng trabaho nun, Sir Neb. Mabait na bata si Charlie. Kapag kinakausap mo siya, laging may po at opo. Nagagalit lang siya kapag pinapakialaman yung mga gamit niya. Nakakatakot minsan si Charlie kapag galit. Kasi yung mga bagay-bagay sa paligid, nagsisibagsakan. Mga libro, mga laruan sa sahig, nagtatalsikan. Tapos yung ilaw sa taas kumikindat-kindat. Para bang naaapektuhan sa emosyon ni Charlie yung mga bagay sa paligid. Kung meron man akong hindi malilimutan na memorya doon sa bahay na yon, yun ay nung minsang nagkaaway sila ng mama niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta sinasagot na ni Charlie yung mama niya. Hindi naman ganoon si Charlie. Yun lang ang tanging beses na nakita ko siya na sumagot sa mama niya. Nung lumabas yung mama niya, pumasok ako para pakalmahin si Charlie. Pero pagpasok ko, nakatayo lang si Charlie sa kwarto. Yung kamao niya ay nakasara. Ang talas ng tingin niya sa pinto kung saan lumabas yung mama niya. Tsaka siya nagsisisigaw. Sir Neb, nakaramdam ako ng parang ipo-ipo na bumalot sa buong kwarto. Yung mga libro sa shelf, imbis na bumagsak, nagsiliparan yon at umikot papunta sa kisame. Yung mga nakabukas na ilaw, nagsiputukan. Nabasag yung mga vase sa mesa. Tapos yung upuan at mesa, lumutang na parang hinahangin talaga. Kahit ako siguro, kung hindi ako nakahawak sa bintana, baka tinangay din ako at tumama sa kisame. Matapos yung sigaw ni Charlie, unti-unting humina yung buhawi sa loob. Pagkatapos nga ay nagsibagsakan din yung mga sirang gamit sa loob ng kwarto. Madilim pero kita ko yung mga nangyayari dahil sa ilaw galing sa labas. Sira yung mga upuan, yung kama bumaliktad. Parang may dumaan talagang bagyo. Bumukas yung pinto at pumasok yung iba pang yaya sa bahay. Nung makita nila yung nangyari, tumingin sila sa akin. Alam nilang kahit ako ay hindi maipaliwanag kung bakit ganoon ang itsura ng kwarto ni Charlie. Tsaka ako nakita na bigla na lang bumagsak si Charlie sa sahig. Nung lapitan ko siya, nilalagnat siya at nanginginig. Nung dalhin sa doktor, fatigue daw ang dahilan kung bakit ang taas ng lagnat niya. Hindi na naulit yon. Siguro alam din ng mga magulang niya ang tungkol sa kakayahan ni Charlie. Hindi lang nila pinapansin. Kaya rin nga homeschool lang itong si Charlie para maiwasang malaman ng ibang tao ang kakayahan niya. Lumipat din sila sa ibang bansa. Nung panahon na yon, nag-resign na ako at nakahanap na ng ibang trabaho. Simula nun, wala na akong naging balita kay Charlie. Dating domestic helper sa Saudi ang pangalawang asawa ng isa kong tito na si Tita Carmen. Noong bago siya umuwi sa Pilipinas at mag for good na rito, ay may naranasan daw siyang nakakatawang ganap. 2 buwan bago umalis sa mga amo niya si Tita Carmen, ay dumating naman yung papalit sa kanya. Pinay rin na tubong Iloilo. Tanong daw agad noong bagong kasambahay na si Minda ay kung mabait ba yung mga amo nila. Kay tita wala namang problema roon sa tanong na yon. Dahil yun naman talaga ang unang gugustuhing malaman ng isang bagong empleyado tungkol sa mga amo nila. Hindi pa raw nakakasagot si tita ay may sinasabi na uli itong si Minda. Kapag daw hindi mabait ang mga amo nila ay paaamuin daw nito ang mga yon. Di umano ay kayang-kaya yung gawin ni Minda dahil marunong itong mangkulam at mambarang. Natuto raw ito ng mga ganoong karunungan bilang proteksyon sa sarili niya, lalo pa at marami raw aswang doon sa kanila sa Iloilo. Hindi na lang daw nag-react si Tita Carmen, pero sa isip niya ay
napakapangit kaagad ng impresyon na binigay sa kanya ni Minda. Ilang araw pa lang daw si Minda sa kanila ay parang pinapaandaran na nito si tita. Parati raw nagkukwento ng mga naranasan di umano nito na engkwentro sa kung ano-anong aswang at elemento na natalo raw nito at ng tatay nitong isa ring magaling na albularyo. Sabi raw nito ay pinakamadalas na inilalapit sa kanila ay yung mga inggitan sa magkakatrabaho. Ngingisi-ngisi pa si Minda nung sabihan si tita na wag daw niya itong gagawa ng kalukuhan dahil masama itong gumanti. Parang nananakot ba? Si tita naman wala siyang pakialam sa mga paandar ni Minda. Tapos isang araw ay nahuli niya si Minda na hawak ang damit niya at pinauusukan. Kumikibot-kibot pa raw ang bibig na parang nagdarasal. Nung makita siya ni Minda ay agad daw nitong tinago sa likod yung t-shirt niya at hinipan yung kandila na ginagamit niya. Natawa na lang daw si tita tapos sinabihan si Minda na ituloy mo lang. Tsaka ito iniwan. Halatang halata naman daw na gusto talaga ni Minda na makita niya ang ginagawa nito. Tinatakot daw siya nito sa kaya ko nung gawin pero hindi naman siya natatakot. Hanggang isang araw ay hayagan na siyang binantaan ni Minda. Nayayabangan daw ito sa kanya kaya mag-iingat siya. Tinawanan daw uli niya ito at iniwan na. Hinabol pa siya ni Minda at sabi raw ay maghintay siya dahil makikita niya ang hinahanap niya. Kinabukasan ay maagang gumising si tita at ginawa yung mga trabaho nila. Si Minda raw ay tulog na tulog pa. Ginigising daw ito ni tita pero umungol lang. Natawa si tita at sabi raw niya ay, "Napuyat ka ba sa pangkukulam sa akin?" Tanghali na raw nang bumangon si Minda. Pupungas-pungas pa ito at balot na balot ang buong katawan. Nilalagnat daw. Sabi ng amo nila ay magpahinga na lang muna si Minda at kapag kaya na nito ang sarili ay magpa-check up na. Sinunod naman daw yun ni Minda. Bandang tanghali ay silang dalawa na lang ang nasa bahay. Pinuntahan daw ni tita si Minda sa kwarto nila. Pagbukas daw niya ng kwarto ay napasigaw si Minda at nagsiksik sa dulo ng kama nito. Takot na takot yung itsura habang nakatingin sa kanya. Tawa lang ng tawa si Tita Carmen habang si Minda naman ay kuntodo pagdarasal at maluha-luha na habang nakapikit ang mga mata. Noong gabi naman ay kinailangang lumipat ni tita sa sala dahil ungol ng ungol si Minda habang natulog. Para siyang binabangungot dahil pabaling-baling ang muka. Hindi ito ginising ni tita. Pagdating ng umaga ay maayos na raw ang pakiramdam ni Minda pero hindi ito makatingin ng diretsyo kay tita. Kinamusta ni tita si Minda at ang sabi niya raw ay ganoon ang ginagawa ng marunong mangkulam. Lalo raw hindi makakibo at makatingin si Minda kay tita. Natatawa-tawa pa rin. Hanggang sa makauwi sa Pilipinas si tita ay hindi na siya niyayabangan ni Minda. Para na raw itong pinitpit na luya. Sa simula pa lang kasi ay alam na ni tita na japakes na mangkukulam si Minda. Ika nga it takes one to know one. Dahil si tita mismo ay tubong Iloilo rin at marunong manggamot. Hindi lang niya pinagkakalat ang kakayahan niya, kagaya ni Minda. Ni hindi nga raw niya nasabi kay Minda na magkababayan lang sila. Bago raw umuwi si tita ay pinagsabihan niya si Minda na huwag gamitin ang pangalan ng probinsya nila para lang makapanakot, lalo na kung wala namang katotohanan lahat ng pinagsasabi nito. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Patiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday. Pinapabati ni Ma'am Liza si Ma'am Rezaline May Superio Cardinal. Sana po tama ako nabigkas ma'am nung 27 pa to, pero belated happy birthday po kay Ma'am Rezaline May Superio Cardinal. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po,
Ako po si Nebgero, magandang gabi po sa inyong lahat.